Huwag kayong bumase doon sa taas ng pinag-aralan ng gagawa sa bahay ninyo. Kanina ko pa kayo nahanapan ng anggulo eh. Yan, pwede na siguro yan. Marami sa inyo nagtatanong, iba nga po nag-email pa, natatakot na daw sila magpagawa ng bahay dahil nga daw dun sa mga nire-review ko, sa mga dinedelibera namin. Nakakatakot po talaga. Lakasan po talaga ng loob ang pagpagawa sa bahay. Diyos ko, sa experience ko na lang, sa experience po ng mga OFW po, ng mga kliyente ko, kasi lahat po talaga ng mga nagpapagawa sa akin, mga OFW po. Yan. Kukunti lang po yung mga nandito sa Pilipinas. Nandito man sila sa Pilipinas, pero po, yung mga asawa nila, yung mga nasa ibang bansa. So, parang ganun pa din. So, bigyan ko na lang po siguro kayo ng tips. Hindi po kasi ako professional sa paghahanap ng mga tao na pwedeng gumawa sa bahay ninyo. Kaya nga po paminsan-minsan, nag-i-insert po ako ng mga page na mga engineer na nagustuhan ko po yung gawa nila. Pero hindi ko po sila nire-recommend ng sobra-sobra. Kumbaga, nasa inyo pa rin po ang desisyon. At totoo lang talaga, inaantok na ako. Ayoko na sana gumawa ng nitong video. Kaya lang habang naliligaw ako kanina, alam para konsensya ako. Nasabi ko, ay gawan ko na nga lang. Ito para sa akin lang po ito ha. Nasa inyo pa din po. Okay? Kasi hindi ko naman po nila lahat. Lahat ng mga babanggitin ko ngayon. Based on my experience lang po ito, tsaka based sa experience po ng mga nakausap po nagpagawa na bahay. Para po siguro sa akin, huwag kayong bumase doon sa taas ng pinag-aralan ng gagawa sa bahay ninyo. Engineer man yan, architect man po yan, foreman man yan, o kung ano mang pinag-aralan po niya, huwag po kayong bumase doon. Bumase po kayo sa project na natapos nila, sa experience po nila. Experience is the best teacher. Yan po talaga lagi kong binabanggit sa vlog ko. Talo po kasi ng tao na marami na po experience sa pagpagawa ng bahay. Ang tao, mataas nga ang pinag-aralan mo sa pagiging architect mo or pagiging engineer mo na wala ka pang experience. Disclaimer ko lang ha, kasi nakakaano naman parang nakaka-offend naman yun sa mga bagong graduate o sorry po ha, pero sana maintindihan nyo po sana yung ibig kong sabihin. Kagaya nga po na sinabi ko sa inyo kanina, hindi po lahat. Totoo lang po, ang anak ko, architect po ang gusto niyang maging course. If ever natamaan siya, umilag na lang siya. Ayoko ng paligoy-ligoy pa. Hindi ko naman po ito sasabihin kung wala akong nakausap na mga tao po. Kausap ko po mismo foreman tsaka engineer na sinabi nila talaga sa akin kung ano nagiging problema. Minsan po kasi talaga sa team nagkakaroon ng problema yung tao ng engineer or ng architect po. Pag nagkaroon ng problema, nag-aaway-away sila, nadadamay po yung bahay. Basta may ganun po. Kaya nga po ang masasabi ko na lang, mag-ingat po talaga kayo. Kilalanin yung mabuti yung gagawa doon sa bahay ninyo. Parang sa doktor yan Hirap lang din magsalita. Kasi nga, syempre may mga bago tayo na mga teacher, bagong pulis, kung ano man yan, di ba? Kaya ang hirap. Kaya lang, kailangan ko na sigurong magbigay po ng idea. Dahil kung makita nyo yung email ko, siguro last 2023 pa yung iba, yung mga PM. Kasi nakanote po, ninunod ko po kasi yung mga tanong-tanong. Hindi ko naman agad nababalikan dun sa ninote ko. So kanina nagputing-puting-ting ako. Ayun, ang dami na rin pala, siguro nasa 10 na. Ang hirap talaga magbigay din ng idea kasi nga baka may masagasaan. Pero hindi ka naman siguro tatamaan kung hindi ka naman ganun. And sa mga bago pa lang po, lalo ka dapat manggigil. Patunayan mo. Ako kasi ganun dati na parang inaano-ano ako, na daw, may mga bagay na hindi ko daw kakayanin kasi daw hindi ako nakapagtapos, ganyan-ganyan. So ako naman, naririnig ko pero hindi ako nakakaramdam ng inis. Parang lalo ako na-challenge. Kaya nga po sa pagpagawa ng bahay, kung hindi ka po matibay, humanap ng manggagawa talaga. Kawawa ka po talaga. Lalo kung nasa ibang bansa ka, sinasabi nila, kamag-anak ko naman yung nagbabantay. Depende po yan sa kamag-anak. Depende po yan sa kung gaano katatag na hindi matukso sa kung anong dapat matukso ng mga maghahanday po ng bahay ninyo. Milyon po kasi ang halaga ng bahay. Kahit pa kasimple lang yan. Mapapansin mo niyan, 200, 300, 700. Kala mo maliit lang po yung binibitaw magpadala ng Pilipinas. Ang laki na niyan pag naipon niyan. Kami nga po yung itong bahay namin, hindi ko akalain na
ganun na yung nauubos eh. Pero paunti-unti po, natatapos naman. Kaswertehan po talaga sa makukuha ninyong manggagawa na may malasakit po sa ginagawa nila. Minsan nakakaawa din yung mga architect, yung mga kontraktor, engineer. Nakakaawa din sila kasi minsan nadadamay sila dahil sa kalukuhan ng mga taong nakukuha nila na palpal. Iba-iba pong iba-ibang issue eh. Hindi ko na malala yung iba sa dami ng share sa akin. Umiiyak sila. May time na nag-iiyakan na kami. Naaawa kasi ako doon sa matanda. Ako pa naman, ang babo pa naman ng luha ko ngayon. Ngayong nagiging luma na ako. Matanda na, ganun. Talaga yung nangyari sa bahay nila. Na parang pag sa akin siguro magkakasakit ako. Maaawa ka sa sarili mo eh. Na parang kung alam nyo lang, grabe yung ginagawa kong trabaho sa ibang bansa. Tapos gaganituhin nyo yung bahay ko. Na ito na nga lang yung magpapasaya sa akin. Mga OFW kasi naiintindihan ko din na awa ako na pag sila nagpagawa ng bahay, ayaw nila masyadong isipin yung ganito. Yung iba po yung ganyan, dapat ganito, yung yung materialis, baka lukoy na ako. Naiisip nila yun, pero wala naman sila magawa. Dahil pag pinukus nila yun, sasabayan pa nila ng trabaho nila, utas ka. Kung lahat mo na lang i-manage mo na, hindi mo na alam kung anong unahin mo. Kaya po ang ginagawa talaga ng iba, tinitiwala na lang talaga. Huwag po kayong mag-expect ng sobra-sobra na pag uwi nyo ng Pilipinas ay plakado talaga yung pag pinagawa nyo yung bahay. Kahit pa po kamag-anak nyo yung nag-handle po niyan. Iba po yung nasa video, iba po yung sa personal talaga, at iba po kapag ka natitirahan na ninyo ang bahay ninyo. Pero, para sa akin, iba pa rin po yung may kamag-anak kayo. Iba pa rin yun. Sabihin natin dun sa part na medyo nadadalhan ka, okay na lang din kasi kapatid mo naman, pinsan mo naman. Ganun kasi minsan no choice na talaga eh. Pero sana naman hindi mangyari. Minsan naman sa una, kalma lang yan, maliit na halaga eh. Okay lang yan. Pero minsan was na lumalaki yung padala mong pera, minsan nababago ng pera talaga ang tao. Matutukso talaga sila, masisilaw sila. Sa una okay lang eh. Pero pagka talaga malaki na, ayan na, dyan na nag-uumpisa. Kaya nga totoo po yung kasabihan na makikilala mo ang isang tao sa pamamagitan ng pera. Yan. Kaya lang yung iba na sosobrahan, kunyari, nang hiram, tapos hindi agad nakabayad. Minsan po kasi talaga, kahit ang tao gustong bumayad dun sa saktong oras sa pinag-usapan ninyo, may mga emergency na sumingit na talagang minsan tinatawag natin lasma. Minsan po, yung talaga nagiging dahilan, hindi ibig sabihin na makunat ng magbayad. Kasi ako na-experience ko po eh. May ganun pala. Yan. Iba talaga yung ayaw na magbayad sa nagipit lang talaga. Buti nga po hindi sa atin nangyayari o hindi sa inyo nangyayari. Sa panahon po ngayon, chillers, lalo na sa bansang Dubai, maraming company doon na hindi tumitingin sa taas ng pinag-aralan mo. Tumitingin po sila sa experience mo, sa galing mo, sa skill mo, o talento mo. Kahit kunyari ako, may paggawaan kami ng furnitures. Kunyari ikaw, graduate ka ng kolehiyo. Ikaw naman, graduate ka na ng elementary. Pero mas magaling ka compare dito. Ay, pipiliin ko tong isang to. Ganun po ang kalakaran ngayon. Maraming mga negosyante po na ganun ang ginagawa. Loko-lokong negosyante, chillers. Nakakabahala rin na baka dumating yung panahon na ang mga negosyante hindi na mag-hire ng mga tao na kapag tapos, hindi na bigyan ng chance na alam niyo yun, ang kukunin na lang talaga nila yung kahit hindi ka nakapagtapos, okay, galing ka naman eh. Gets niyo po ba ako? Iba po ang may skill talaga ang tao. Iba yung may abilidad ka. So, segue tayo sa pag-aaral. Kagaya nga po ng anak ko, sinasabihan ko siya palagi na oo, pinag-aaral kita. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Pero hindi ko siya pinapersa na, anak, kailangan yung grades mo 100, bla bla bla. Hindi. Kung ano lang yung kaya mo push. Hindi naman yung pag-aaral mo ang magiging dahilan para umangat ka sa buhay. Hindi. Diskarte, sipag at tiyaga at pananalig kay Lord. Pagiging mabuting tao, yan ang susi ng pag-angat. Lagi ko po sinasabi sa kanya, yung diploma mo, isa lang yung sangkap na parang magic sarap na ilalagay mo sa pagkain para sumarap. Umaga, parts lang siya. Iba kasi, mag-aral ka mabuti. Kapag nagka-diploma ka, magiging maganda ang buhay mo. Hindi ako ganun mag-advise sa anak ko, chillers. Ganun po kasi ako. Hindi ko naman sinabi na ganun na din kayo sa mga anak nyo. Pero yun po kasi ako eh. Ganun ako mag-advise. So, bahala kayo kung nagustuhan nyo or hindi. Nasabi ko lagi sa kanya na, anak, diskarte sa buhay. Hindi ka rin po pwedeng lagi kang sipag. Wala. Maaga kang mabubulok. Maaga kang tatanda.
Kasi, sa buhay, hindi pwede ang puro kasipag. Halos mauutas ka na ng kakatrabaho. Diskarte. Kailangan sabayan mo ng diskarte talaga yan. At yung pag-iipon, napaka-importante. Alam nyo ba ang pag-iipon para sa akin ay talento? Ang hirap pag-ipon, chillers. Napakarami kong kilala mga tao nagsikat. Pero, nga. Walang ipon. Mahirap po talaga mag-ipon. Kung ako nga minsan, nahihirapan din ako eh. Minsan akala natin magkaparehas ang needs sa wants. Magkaiba po yan. Yung gusto mo at kailangan mo. Magkaiba yan. Dapat marunong tayong magtansya sa mga ginagastusan natin na hanggat maaari ang i-focus talaga natin yung kailangan natin, hindi yung gusto natin. Yung Shopee na yan, grabe yan, chillers eh. Sabi ko sa inyo eh. I-delete nyo na yung apps na yun pagka may time kayo. Huwag yung bubuksan kung wala kayong budget. Pero yun po talaga totoo, nakakaawa po. Nakakaawa ang mga nagpapagawa ng bahay kung alam nyo lang. Kung kayo na sitwasyon ko na nakakatungtong kayo dun sa bahay na pinapagawa nila, tas makikita mo yung problema. Kung mahina-hina nga talaga, chillers, utas, imagine mo, 3 palapag ng bahay mo. Pag yung rooftop, pag umulan, parang swimming pool. Tapos tagos hanggang first floor yung tagas ng tubig. Parang may fountain. Gano'ng kasakit yun? Meron pa nga kami na sa may Pampanga. Uwi sila ng Pilipinas, saya-saya nila. Kasi bahay nila, titirhan na nila eh. Pag uwi ng Pilipinas, chillers, nag-rent. Kung gaano sila katagal nagbakasyon, ganun nila katagal nirentahan yung bahay. Kasi hindi pwedeng tirhan yung bahay nila. Maraming problema. Hindi ko na may isa-isa. Basta yan, naka-vlog po yan. Technique din po kayo sa pagpagawa ninyo sa bahay nyo, lalo naman kung hindi ganun kalaki yung budget nyo. Dito sa bahay namin, nabash ako dati dito. Nandami ko nabash dito na ang sinasabi nila, ba't daw yun ang nilagay kong pinto, chururut, bla bla bla. Sa isip-isip, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, kung saan tipid na matibay, dun ako. Example yung pinto. Second hand ko kasi binili yan. May vlog po ako yan eh. Panuorin nyo sa mga vlog ko. Kasi ang layo ng price kasi, kung bibili ako ng bago, siguro 15,000, nabili ko lang ng 2,500. Sa junk shop ko lang nabili yan. And, hanggang ngayon, no? At never po yung kawang ba tawag dun? Kesyo daw baka daw galing sa morgue, galing daw sa ospital. Sabi kahit pa yung galing sa ilalim ng lupa, ang importante sa akin matibay. Ilalaban ko to, chiller, sa mga bahay na napupuntahan ko na magaganda. Hindi na lang po ako nagsasalita. Kasi ang sa akin kasi, uwi naman ng Pilipinas sila sir, sila ma'am. Makikita nila yan. Alam niyo, pagbukas niyo may awang na. Yung iba naman sumasayad na sa tiles, kaya ang ganit hilahin. Yung iba naman may kaunting biyak na. Pero nung una, ang ganda-ganda, ang kinis-kinis. Ito akin, malalaking bahay pa po yun, ha. Murang bakal. Isa pa yan yung murang bakal. Akala ng iba, porque mura yung binibili namin bakal. Ano daw? Wala na daw quality. Alam mo yung pag nagko-comment ng gano'n, naaawa ako, natatawang, nabubwisit ako dun sa nagko-comment ng gano'n. Kasi, halatang halata sa comment mo na wala kang alam. Hindi nila alam na yung bakal na yun, kaya lang naman yung ni-reject kasi wala sa size. Di ba may mga bakal na pinuputol-putol? So, hindi mo na siya kailangan putulin. Yung nilalagay sa poste, basta ganun. Hanapin nyo na lang po sa video ko. Ang sabi nga ng iba, ay, magpapagawa po kami ng bahay, nandiyan na kami sa Pilipinas. O kaya, ipapatuloy po namin papagawa namin ng bahay, nandiyan na kami sa Pilipinas. Ang tanong po, may alam po ba kayo sa pagpagawa ng bahay? May idea po ba kayo? Ang dami ko pong kakilala talagang yung bahay talaga. To the max, ang laki ng bahay. Dami. Bantay sarado na ni sir, ha. Sinishare sa akin nila sir eh. Bantay sarado ko na yung bahay ko, pero tinan mo, meron pa rin problema. Kaya dapat po talaga, kung magpapagaw ng bahay, hands-on ka, tsaka may alam ka rin po. Lalo na sa materyales. Kontraktor pa mismo sa ibang bansa. Ayan, shout out po. Hindi ko na lang i-mention ng pangalan. Shout out po mga sir. Mga kontraktor sila sa ibang bansa, pero ganun din, may tama din yung mga bahay nila. Nakakatakot po, di ba? Kasi, imagine, mga kontraktor na yun, mga malalaking mall ang ginagawa nila sa ibang bansa. Mga bigatin yung mga project nila. Kaya pray lang muna bago kayo maghanap po ng manggagawa na bahay ninyo kasi meron pa rin namang pailan-ilan na maayos pong gumawa. Magkaroon man ng problema, minor lang. Kumaga, wala naman po kasi talagang perfect.
Kung kayo nga, di kayo perfect eh. May mag-comment na naman dito na, ay hindi, dapat kasi talagang bahay, may ganito, may ganyan. Yun lang naman, and good night everyone. Siguro ma-upload ko to bukas pa. Dahil ang oras po ay 10:20 na ng, gabi. So, pinaninindigan ko kasi ngayon na pagdating ng 10, matutulog na po ako. Kasi ang 10 po, hanggang alas 4 ng madaling araw, yan po yung tulog na marirepair ang mga pagod na pagod at medyo namamatay-matay ng mga cells natin. Ako tama yung pagkaka-explain ko. I-research nyo na lang. Hindi pa pala totoo yung, ay, okay lang po na matulog ako ng alauna kasi alas 10 naman ng umaga ang gising ko. Hindi daw po totoo yun. Kailangan 10 to 4. Follow nyo si Doc Ato. Again, chillers, thank you for watching and see you on my next vlog.